Natuwa ang babae sa balitang ito at sinabi na ang kanilang koponan ay magkakaroon na ngayon ng mas magandang pagkakataon na manalo sa kampyonato kasama si Liu Shuai. Si Pan Hang naman, galit na hindi na siya ang pinakamataas na cultivated na tao sa koponan. Sa simula ay sumali siya sa koponan na may tanging layunin na akitin ang interes ni Fei Shan, ngunit hindi niya inaasahan na kaya ring i-recruit ni Chen Pinggan si Liu Shuai. Pagkatapos ay napansin niya ang aso at tinanong kung bakit dinala ni Chen Pinggan ito. Ipinaliwanag ni Chen Pinggan na ang aso ay hindi lamang ordinaryong aso, kundi isang demonic beast. Natuwa, nagpahayag ng pagdududa si Pan Hang, sinasabing hindi pa nakita ni Chen Pinggan ang mundo at na ang aso ay hindi demonic beast. Gayunpaman, nang lumapit ang aso sa kanya, nagsimulang makaramdam ng kaunting pananakot si Pan Hang at nagsimulang umutal. Hindi inaasahang lumuhad si Pan Hang, na nagpaiwan sa lahat na naguluhan. Nakangiti si Liu Shuai na naniwala na ang aso ay isang demonic beast sa kabila ng hitsura nito na hindi naiiba sa isang normal na aso at naisip na si Chen Pinggan ay hindi ordinaryong tao. Ang aso naman ay tila naisip na naglakas loob silang maging kampante. Iginiit ni Pan Hang na nadapa lang siya at naguluhan kung bakit nakaranas siya ng ganoong matinding presyon sa sandaling iyon. Iginiit na ang aso ay tulad lamang ng ibang aso. Nagtanong si Chen Pinggan kung nakatagpo ba si Pan Hang ng multo o kung simpleng naghihirap lamang siya sa sakit sa bato. Pakiramdam ay napahiya, sumagot si Pan Hang na hindi siya nakakita ng multo at nadulas lamang at nadapa. Namagitan si Tian Shanshan, pinatigil ang kanilang pagtatalo at pinapaalalahanan sila na mabilis na dumarating ang kompetisyon kaya kailangan nilang bilisan ang pagpunta sa Beast Mountains upang magkaroon ng karanasan. Ilang sandali pagkatapos, sa Beast Mountains, nagpahayag si Chen Pinggan ng kanyang pagkalito kung bakit wala pa silang nakatagpo na kahit isang beast mula nang dumating. Ipinaliwanag ni Tian Shanshan na hindi sila dumating sa tamang oras at kapag walang low-level beast sa paligid, maaaring lumabas ang isang malakas na beast. Binalaan niya si Chen Pinggan na kapag lumitaw ang isang malakas na beast, poprotektahan nila siya dahil siya ang pinakamaliit na kasanayan sa kanila at dapat niyang samantalahin ang anumang pagkakataon na umatake sa mga vital points. Tiniyak ni Pan Hang kay Tian Shanshan na huwag mag-alala tungkol sa kanilang lakas dahil walang beast ang magiging banta at naroon sila para magkaroon ng karanasan. Hindi na kailangang protektahan si Chen Pinggan. Lumingon si Tian Shanshan kay Pan Hang at pinayuhan siyang tumigil sa pagsasalita. Nagalit si Pan Hang at tinitigan si Chen Pinggan. Nakaramdam ng galit ni Pan Hang, pinag-isipan ni Chen Pinggan ang posibilidad na tina-target siya ni Pan Hang at naghinanakit na wala siyang spiritual roots para sukatin ang antas ng ibang tao kung siya nga ay malakas. Samantala, tinanong ng Bronze Sword ang aso kung may lumabas ba sa presensya niya bilang dragon. Umamin ang aso na hindi niya alam at nagtanong kung naramdaman ba ito ng Bronze Sword. Ipinaliwanag ng Bronze Sword na ang antas ng cultivation nito ay mas mataas kaysa sa mga kasama niya, kaya mahirap matukoy ang anumang pagtagas ng hininga nito. Tiniyak nito sa aso na kahit may maywan silang bakas, malabo na makatagpo sila ng anumang beast sa kanilang paglalakbay. Ngumisi ang aso at sinabihan ang Bronze Sword na manghuhuli siya ng ilang beasts para sanayin at binanggit na nainis siya kay Pan Hang. Nanginginig na tinawag ng isang oso ang kanyang kapatid, na nagsasabing nakakita siya ng isang nakakatakot na figure sa kabilang panig ng bundok. Natuwa si Qingda, ang nakatatandang kapatid na oso, at binaliwala ang kanyang pag-aalala. Sinasabing nasa Nascent Soul Realm na siya at walang sinumang nilalang ang makakatalo sa kanila. Lumitaw ang aso sa likuran nila, hinahamon silang harapin ang nakakatakot na figure kung hindi sila natatakot. Masiglang tinanggap ni Qingda ang hamon, gayunpaman, nang lumingon siya, nabigla siya sa nakita niya dahil naramdaman niya ang malakas na presensya ng dragon sa likuran niya. Sa pagkabigla, sinakal ni Qingda ang kanyang kapatid na si Sher, na sumisigaw na malapit na siyang masakal. Pagkatapos ay tinanong niya ang aso kung ano ang ginagawa nito doon. Tiniyak ng aso sa kanila na hindi niya sila sasaktan kung susundin nila ang kanyang mga tagubilin at gagawan ng pabor sa kanya. Habang patuloy na naglalakad si Chen Pinggan at ang iba pa sa paligid ng bundok, nakita ni Chen Pinggan ang isang malaking oso sa unahan at inalerto ang grupo. Nagtanong si Pan Hang tungkol sa lokasyon ng beast, determinado na ipakita ang kanyang mga kasanayan kina Tian Shanshan, Chen Pinggan, at Liu Shuai.
Kinonsentre niya ang kanyang chi sa kanyang kamao at inutusan ng grupo na magmasid. Tinamaan ni Panhang si Qingda ngunit hindi epektibo ang atake. Nanlaki ang mga mata ni Panhang sa pagkamangha nang mapagtanto niya na ang beast ay nasa nascent soul realm. Nang malapit na siyang tamaan ng malalakas na paa nito, ang counterattack ni Qingda ay nagpatalsik kay Panhang ng malayo. Natatakot na napagpasyahan ni Tian Shanshan na may lumitaw na mas matinding beast, isang nasa nascent soul realm, sa kabila ng katotohanan na ang pinakamalakas na miyembro ng kanilang grupo ay nasa ikapitong layer lamang ng Dantian Formation. Pinag-isipan niya ang paghahanap ng paraan upang makatakas. Hindi nagpatinag, sumugod si Chen Pingan patungo sa higanteng oso. Mabilis na pinigilan ni Chen Pingan ang atake ni Qingda, na nagpaiwan sa miyembro na parehong tulala at naguguluhan. Mabilis na nakabangon si Qingda, iniisip na maswerte siya na nagpigil at naalala niya na binalaan siya ng aso na kung sasaktan niya si Chen Pingan ay magtatamo siya ng kahindik-hindik na katapusan. Itinuring ni Chen Pingan ang sarili na maswerte na naidepensa niya ang atake ng oso dahil kung hindi ay namatay na siya. Nagtataka, lumingon siya, iniisip kung bakit napakalayo ng agwat ng kanyang grupo sa kanya kahit na matagumpay niyang naharang ang atake. Ipinaliwanag sa kanya ni Liu Shuai na ipinagkatiwala nila ang sitwasyon kay Chen Pingan. Sinusuri ang sitwasyon, naisip ni Chen Pingan na maaaring mahina ang beast at hindi na kailangan ng grupo ang iba na makialam, sa paniniwalang ang oso ay nasa unang Dantian Formation lamang, napagpasyahan niya na gusto nila siyang magpakita ng kanyang mga kakayahan, kaya hinayaan nila siyang hawakan ito. Kinonsentre niya ang kanyang chi sa kanyang kamao, pinaalalahanan ni Chen Pingan ang kanyang sarili na hindi niya maaaring bigan ang kanyang grupo. Naglunsad siya ng suntok sa oso na nagpatamba dito. Nangatuwiran si Qingda na dapat siyang magpanggap na nasaktan. Sinasamantala ang pagkakataon, lumundag si Chen Pingan patungo sa oso at inatake ito. Telepathic na tinanong ni Qingda ang aso kung bakit tunay na sinusundan siya ni Chen Pingan. Mapang-uyam na sumagot ang aso, sinasabing hindi na ito ang kanyang alalahanin. Naiinis, umungol ang oso sa aso. Napagtanto ni Qingda na kung patuloy siyang maglalaro, baka mawalan siya ng buhay. Lumingon siya at sumugod sa iba, pinag-isipang salakayin sila sa halip na si Chen Pingan. Sumigaw si Chen Pingan na hanggat naruroon siya, hindi nila dapat isipin na salakayin ang kanyang grupo. Nahihiya, lumingon si Qingda at umatras. Nagising si Panhang at nagtanong tungkol sa sitwasyon, binabanggit na naalala lamang niya na itinapon siya. Lumitaw si Qingda sa harap ni Panhang na sumigaw sa takot. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa paligid ng bundok at nagtaka si Panhang kung bakit siya lang ang target. Iminungkahi ni Wang Deji na baka nagkasala siya sa oso noon. Pinuri ni Fei Shan si Chen Pingan. Umamin na nag-aalala siya para sa kanya kanina ngunit nagbago ang isip at nagtanong kung maaasahan ba nila siya para sa martial arts competition. Sumagot si Chen Pingan, sa paniniwalang nagbibiro si Fei Shan. Galit na lumingon si Panhang, nagtataka kung bakit si Chen Pingan ang naging sentro ng atensyon at paano niya ito pahiyahin kung may bagong halimaw na lumitaw. Biglang, hinawakan ng kamay ng isang beast si Panhang. Lumingon si Panhang, akala niya si Wang Deji at nagtanong kung ano ang gusto nito. Nagulat si Panhang at nagtanong kung bakit siya lang ang hinahabol ng lahat ng beasts. Nilinaw ni Tian Shanshan na ang tanging intensyon niya ay magsanay ng teamwork, hindi inaasahan ang maraming aksidente na magaganap. Nasugatan si Panhang at mahinang nagtanong kung bakit nangyari ito. Sinusuportahan ni Wang Deji si Panhang at tiniyak sa kanya na hindi malubha ang kanyang mga pinsala at gagaling siya pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Nakita ni Wang Deji na nakalilito kung bakit hindi malubhang nasaktan ang bogbog na katawan ni Panhang, hindi sigurado kung dapat ba niya itong ituring na maswerte o hindi. Nagpahayag ng pagkabigla si Chen Pingan sa kaawa-awang kalagayan ni Panhang dahil sa simula ay naniwala siyang malakas si Panhang at kayang talunin ang isang halimaw. Hinikayat niya si Panhang na ipagpatuloy ang pagsasanay sa kabila ng pagiging pinakamahina, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagtitiyaga. Sa pagkarinig ng mga salita ni Chen Pingan, nawalan ng malay si Panhang. Naisip ni Wang Deji na maswerte si Panhang na hindi niya nasaktan si Chen Pingan dahil sa paraan ng kanyang pagpalo. Ipinaalam ni Chen Pingan kay Liu Shuai ang kanyang nalalapit na pag-alis patungo sa Alchemy Guild at binanggit na muli silang magkikita sa susunod na araw.
Sumagot si Liu Shuai, sinasabing nagkataon na plano rin niyang bisitahin ang Alchemy Guild para bumili ng mga Pildores at nagtanong kung nais din ni Chen Pingan na bumili ng mga Pildores. Sumagot si Chen Pingan na nilalayo niyang magbenta ng malaking dami ng mga Pildores, sa paniniwalang mas malaki ang halaga ng mga ito sa ganoong paraan. Sumang-ayon si Liu Shuai, binabanggit ang kanyang mga kakilala sa loob ng Alchemist Guild na sa tingin niya ay magiging kapaki-pakinabang. Pagdating nila sa Alchemy Guild, sinalubong sila ni Yimin na mapaglarong nagtanong sa hindi inaasahang pagdating ni Liu Shuai. Napansin si Chen Pingan, nagtanong siya tungkol sa kanya at iminungkahi na magsalo-salo sila. Nag-aalangan, magalang na tumanggi si Chen Pingan, ipinaliwanag na nandoon lang siya para magbenta ng mga Pildores. Iginiit ni Yimin na hindi na siya kailangang maging formal sa kanya at hiniling na makita ang mga Pildores, nangako na bibilhin ang mga ito sa patas na presyo. Inabot ni Chen Pingan ang kanyang singsing, nagkamali at nakakuha ng merienda na akala niya ay Pildores. Parehong nagtanong sina Liu Shuai at Yimin kung iyon ba ang mga Pildores na nilalayo niya. Nahihiya, inamin ni Chen Pingan na wala pa siyang karanasan sa paggamit ng bagong nakuha na singsing. Nakanguso, tinanong ni Yimin si Liu Shuai kung tunay na kaibigan niya si Chen Pingan, kung saan sumagot si Liu Shuai na malamang. Pagkatapos ay pinag-isipan niya kung paano tinalo ni Chen Pingan ang isang halimaw na yuying at kung ano ang ginagawa niya ngayon. Medyo labis, kinuha ni Chen Pingan ang isang bagay mula sa kanyang singsing, aksidenteng nahulog ang isang 10% discount card na ibinigay ni Bai Guang sa Pingan Sect. Nakilala ni Yimin ang card at napagtanto na ito ay ang bihirang Purple Gold card mula sa Treasure Hall, na sinasabing eksklusibong pag-aari ng may-ari ng hall. Habang sa wakas ay inilabas ni Chen Pingan ang mga Pildores, humingi ng paumanhin si Yimin at hiniling na maghintay siya ng isang sandali. Mabilis na umalis si Yimin, na nagpaiwan kay Chen Pingan na naguguluhan. Pinaghihinalaan niya na hindi ordinaryong tao si Chen Pingan dahil sa pagmamay-ari niya ng card at naramdaman niyang kailangan niyang ipaalam sa kanyang master. Nagtatanong si Zimen Chen, ang pinuno ng Alchemist Guild, kay Long Iosan tungkol sa isang lalaki na may hawak ng Purple Gold token ng Treasure Hall at naghahanap na magbenta ng gamot. Inakusahan ni Bai Fang si Long Iosan ng pagiging walang hiya sa paggawa ng ganoong galaw. Kitang-kita na nalulungkot, sumagot si Bai Fang na nanalo na siya habang hinihimok sila ni Zimen Chen na kumalma. Ipinaalam ni Zimen Chen kay Yimin na si Chen Pingan ay isang impostor at si Long Iosan at Bai Fang ay kasabwat na niya. Hinimok niya itong paalisan agad si Chen Pingan. Narinig ni Long Iosan at Bai Fang ang pag-uusap ni Zimen Chen kay Yimin at napagpasyahan nila na si Chen Pingan nga ang nagkubli. Dinakip ni Long Iosan si Zimen Chen at inutusan itong fretuhin si Chen Pingan na parang sarili niyang ama. Bukod pa rito, binalaan ni Bai Fang si Zimen Chen na manatiling tahimik kahit na maubos ang kanyang Alchemist Guild. Nalito, naintindihan ni Zimen Chen na si Chen Pingan ang ipinagyayabang ng dalawa. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Yimin na maghintay at huwag itong paalisan, iginiit na dapat tretuhin ng may paggalang ang lalaki at ang lahat ng kanyang kahilingan ay dapat matupad. Binalaan niya na kung saktan niya ito, ipapaalas niya siya. Binanggit ni Long Iosan na hindi niya inasahan ang pagdating ni Chen Pingan sa hilagang rehiyon ng ganoon kabilas at pinag-isipan na baka may bago siyang plano. Kinwestiyon ni Zimen Chen ang kakayahan ni Chen Pingan na ubusin ang Treasure Hall ng walang kahirapan, nagtanong lang kung bakit siya mahihirapan bumili ng mga Pildores. Malalim ang iniisip, iginiit ni Zimen Chen na malinaw ang pangangailangan ni Chen Pingan sa kanya, isinasaalang-alang na dumating siya sa pangkalahatang konseho ng hilagang rehiyon para hanapin siya, kahit na wala siya doon, sapat na iyon upang patunayan ang kanyang kahalagahan. Itinuring ni Long Iosan si Zimen Chen na medyo makapal ang mukha. Samantala, namula si Yimin habang pinag-iisipan niya kung paano niya tutugunan ang mga kahilingan ni Chen Pingan. Napagtanto na matagal na niya itong nilalamang, nagtaka siya kung ano ang mangyayari kung sakaling magawa niya ang gayong mga kahilingan. Sa kanyang pagbabalik, bumulong siya na medyo kaakit-akit si Chen Pingan. Buong lakas niyang tinanong kung gusto niya na ibigay niya ang sarili niya sa kanya, na nagpakunot-noo kay Chen Pingan. Nagalit si Boss Dun at bumulong tungkol sa isa pang babae na lumalandi sa kanya.
Pagkaraan ng ilang sandali, nagpahayag ng pagkabigla si Chen Pingan sa pagbebenta ng napakaraming spiritual jade sa halagang 10 third-grade medicines at pinasalamatan ang mga koneksyon ni Liu Shuai. Bumili siya ng mga manual ng cultivation habang naglalakad, na layuning pag-aralan ang mga ito sa bahay. Hiniling ni Chen Pingan sa system na ibalik siya, na agad namang ginawa nito. Bumulong siya na napakalaki ng tulong ng mga koneksyon na nahanap ni Liu Shuai at nagtanong kung bakit napakasaya ng mga babae sa kanyang mundo na ibigay ang sarili nila, idinagdag na gwapo siya. Lumitaw ang isang mensahe ng system na nagsasabing kumpleto na ang transmission. Isang portal ang lumitaw, na nagpatambak kay Chen Pingan nang nakaharap sa lupa. Nagalit, humingi siya ng paliwanag mula sa system sa pagtapon sa kanya sa hangin. Sumagot ang system ng isang bagong mensahe na nagpapahayag na may naganap na error sa transmission. Sumigaw si Chen Pingan sa system na huwag gumawa ng palusot at pag-isipan ang mga kilos nito. Naghinuha ang aso na responsibilidad ni Chen Pingan na pag-isipan ang nangyari. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.